Okay, itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ako'y natutuwa na tayo ay muling naibalik sa YouTube pagkatapos ng ating appeal. At medyo nag-iingat tayo, kaya't mapapansin ninyo sa ating YouTube na hindi ako magbababaklas ng mga baril. Manapay yung inyong mga katanungan ay aking ipaliliwanag para maunawaan ninyo at kung paano gawin. Okay, medyo restricted tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, sana maipaliwanag ko ng maayos ang inyong mga katanungan. Dito na yung... Okay, pakilagay lang dyan. Dito ha? Oo. At babasahin ko lamang ang katanungan ni Darwin Ilyagas. Okay, ang sabi niya, Sir, tanong lang po ano sira ng 1911 A1? Pag loaded mags, di siya makalabit. Trigger, pag isang bala, okay naman. Ibig sabihin, pag nilagyan mo ng chamber sa bala, pumuputok. Tapos pag nakasaksak naman yung magazine, hindi makalabit. So ayan, at bibigyan natin ng linaw yan. Sana maunawaan ninyo ng maayos. At bago ko sagutin yan, ay magpapasalamat lang ako sa ating 500 na mga subscribers at patuloy pa tayong dumarami. Maraming salamat sa maganda ninyong comment. Huwag na natin pansinin yung mga buzzer. Okay, si Muhammadin Muhaimin ay huwag na nating pansinin. Baka wala na siyang customer dahil marami nang nagdi-DIY kaya nagagalit sa atin. Okay yan, at maraming salamat. At pasasalamatan ko lamang yung ating mga sponsor na nagpadala sa ating GCash. Ito yung ating GCash na pinadalhan ng ating mga sponsor. At meron lang isang bata na gusto magpasalamat dito. Gusto ko lang panoorin ninyo. Gusto ko lang magpasalamat si Mr. Anthony Evangelista ng Pasay para po sa allowance. Magpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Instructor. God bless po. Yan po ang isang bata na tinutulungan natin, na pinadala natin ng allowance. Nagpasalamat siya kay Anthony Evangelista ng Pasay. Okay yan, at doon sa ating mga sponsor, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, at si Umbet ng Kia Motors Kuwait, at si Anthony Evangelista ng Pasay. At may bago pa tayong sponsor na ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Adrian. At maraming salamat sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat 6 yung ating mga estudyante na tinutulungan. Ayan, at hindi pa tayo makakakuha ng mga karagdagang estudyante sapagkat hirap na hirap pa tayo ngayong magbigay ng allowance dito sa mga estudyante na ito. Kaya labis ang pasalamat natin sa ating mga sponsor na nagbigay ng karagdagang allowance. Ayan. At sagutin natin yung katanungan ni Darwin Elias. So pagka nakasaksak daw yung magazine ng kanyang 1911 A1 ay hindi makalabit. So actually ang mga baril ay isa lamang ang niyan, ang basic niyan. Okay. Unfortunate, wala tayong 1911 na model, pero meron naman tayo ditong isang baril na mapapagkunan natin ng mapapagbasihan natin ng problema. So ayan, pag nakasaksak yung magazine, itong magazine, hindi makalabit. Bakit hindi makalabit? Ang mga baril po ay may ilawan natin para mayroong yan, yung magazine ring. Ito yung magazine ring niya, oh. Ito yung magazine ring niya, ito yung nagdi-disconnect, itong gumagalaw na ito, yan ay paikot yan. Diyan na kaya magazine ring ang tawag diyan
ay yan ay nakapalibot sa magazine. Nakapalibot sa magazine yan, yung magazine ring na yan. Okay? So, pag nakasaksak, ay hindi makalabit. Bakit hindi makalabit? Dahil yung iyong magazine ring, ito, pag ito'y, yan pa ganyan, no? Ito, mapapansin niyo na gumagalaw. Ngayon, itong parte na, pag kinakalabit natin ay gumagalaw yan, ito yan, no? Yan pa ganyan. Yan, para, ito ay bumabangga sa magazine mo. Itong parte na to, ito'y bumabangga sa magazine kasi nga pag nakasaksak yung magazine, nandito yung magazine mo, bumabangga siya dito. Okay? Ayan. Kaya pag nakasaksak, hindi makakalabit yan. Dahil nga ito ay bumabangga. So ito ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi ko ipapakita sa inyo ang paggawa dahil pinagbabawal na sa YouTube yan, kaya nga gusto kong magkaroon tayo ng special class na kung saan ay doon tayo mag-actual ng paggagawa. Kaya yung mga interesado, mag-PM sa akin sa aking messenger para maisali ko sa ating special class na kung saan doon tayo gagawa ng actual. Dito sa YouTube, puro explanation lamang ang aking gagawin. Wala tayo ditong gagawing actual. Dahil baka tayo ay tuluyan ng mawala sa YouTube. Okay, so ito ang problema sa iyo. Itong magazine ring. Tingnan mo rin na baka sikip dito yung magazine ring mo. May video ako niyan. Mas magandang panoorin ninyo yung mga luma kong video sapagkat kumpleto yun. Okay, hanapin na lamang ninyo yung mga luma kong video. At doon ninyo makikita kung paano ang pagpaluwag niyan. Kung paano ang pag-adjust, ando doon din. Ngayon, hindi ko magagawa ngayon yan dito. Manapay sasabihin ko lamang sa inyo ang problema ay magazine ring. Ito. Okay, itong banda rito. Ayan o. Kaya, ano yun natin sa maliwanag? Yun. Tuturo ko sa inyo. Yung parte na yon ay bumabangga sa magazine. Maaring itong mga side na ito ay masikip din. Pag nilagay mo yung magazine, tingnan mo kung pag press mo itong release button ay nalalaglag ng kusa. Kung ganito. Okay, pag sinaksak mo ba yung magazine na ganyan at press mo yung release magazine button ay nalalaglag. Pag yan ay sikip, okay, pag yan ay sikip, ibig sabihin yan, pag hindi nalalaglag yan, ibig sabihin yan ay itong parte na to, itong parte na ito ay masikip itong magazine ring mo. So may video tayo niyan kung paano paluwagin. Hanapin na lamang ninyo sa aking mga files na mga videos. Dahil sa ngayon, hindi tayo magpapakita ng actual na paggagawa sa YouTube. Sasabihin ko lamang dito kung anong problema at kung ano ang gagawin ninyo ay natural, babawasan ninyo ito. Okay? Baka naman meron din kasing mga 1911 na may adjustment dito na screw. Okay? May mga adjustment dito na screw, dito nakatutok. Ay subukan ninyong i-tune up. Tune up, may mga yung ano yan, yung mga kinukunan ng trigger, travel ng trigger. Okay, meron yan dito kasi buo naman yung sa ano niyan, sa mga 1911, meron dito yan. Ngayon kung wala yan, meron din namang wala. So, ang ano yan lang ninyo ay yung magazine ring. Hanapin ninyo kung ito ay bumabangga. Pag kinakalabit ninyo, ito ay umaatras. Dahil ito ang ano yan ang nagdi-disconnect sa sear at sa hammer. Okay, yung magazine ring na yan, konektado yan dito sa hammer, sear. Yan ang nagpapa-disconnect. Kaya ngayon, hindi yan pagka hindi ninyo makalabit yan, ay hindi magdi-disconnect ang
hindi magdi-disconnect ang inyong sear at hammer. Hindi magdi-disconnect kasi nga hindi makalabit. Ibig sabihin hindi ito gumagalaw, itong parte na to. So bumabangga dito yung iyong magazine, kumbaga nakatukod ron, hindi ninyo makakalabit dahil nakatukod yung magazine dito dahil sikip nga. So ayan, sana may naunawaan kayo at kaya lagi kong sinasabi na yung mga nagtatanong ay panoorin ninyo yung mga luma kong videos, mas kumpleto yun. Ngayon hindi ko na pwedeng gawin pa yung mga nagagawa ko pa noon sa videos, yung mga luma kong videos. So ayan, at ang pagtuunan mo ay yung magazine ring, ito yung magazine ring nya. Napaka basic nyan. Halos lahat ng pistol may mga magazine ring. Kaya kung ang problema ng inyong pistol ay ganito, hindi makalabit, pagtuunan ninyo ng pansin yung inyong magazine ring at tingnan ninyo kung pwede ninyong bawasan dito, kung pwede ninyong i-adjust. Okay? So, titingnan din ninyo kung nakatama ba yung pero sinabi mo naman na pag walang magazine at isang bala ay pumuputok. So, I'm sure dito ang problema sa magazine ring mo. Nakaka-problema dito. Okay, hindi ko alam kung yung baril mo ay paltik ba o yan ba ay yaring backyard. Hindi ko alam. So, ayan. Yun lang ang magiging kasagutan ko sa inyo. At sa special class, pwede tayong magbaklas at gumawa ng baril. Dito sa YouTube, tuturo ko sa inyo yung mga kung ano ang naging sira at kung paano nyo gagawin, pero yung mga actual na paggagawa, hindi natin dito pwedeng gawin sapagkat labag sa community guidelines, dapat tayo sumunod. Magpasalamat tayo na tayo binigyan pa ng YouTube na isang pagkakataon, pero tayo ay naka-warning at dapat tayong sumunod sa kanilang alituntunin. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magtanong lang kayo at ipapaliwanag natin at sasagutin natin sa abot ng ating maliit na kaalaman. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod. Maliit na YouTuber lang, pero kapupulutan ng maliit ding kaalaman. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.